Unti-unti na pong nabibiyak ang Bagoong Pilipinas, mga kababayan, dahil ngayon pa lang mukhang malalagasan na sila ng dalawa. Yan po ang bali-balita ngayon sa mainstream media, partikular na sa TV Patrol, mga kababayan. Unang-una, mukhang inacknowledge na ni Ngagba, mga kababayan, na wala na sa Bagoong Pilipinas ang kanyang kapatid dahil 11 na lang ang binanggit niya, mga kababayan eh. Tapos, sa latest nila nga, Caravan, mga kababayan, Bagoong Pilipinas Caravan, hindi na rin nagpunta si Villar, mga kababayan. At ibinalita yan mismo ng Abayas, ha? Buti nga, panoorin nyo po, ha? DSWD. Eto, mga kababayan, ha? Tingnan nyo ang kaululan ng mga Bagoong Pilipinas na ito. Di ba nakikita nyo sa mga TV, mga kababayan, ang daming tao, sobrang daming tao na Bagoong Pilipinas. Pero ang tatamlay, ewan lang natin kung ano pinunta dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, ang pinunta naman pala dyan, mga kababayan, ay etong ayuda. Pakinggan nyo, ha? Ay namamahagi ng 3,000 pesos. 3,000 pesos! Ang sarap ng buhay. Kahit pa hindi niya mga supporters, for the sake of the 3,000 pesos, punta kami dyan sa Bagoong Pilipinas. Kunwari, supporter, basta makakuha lang ng 3K. Bilang assistance to individuals in crisis situations. Pasalamat kayo, ha. Thank you kayo. Pero mukhang paliit ng paliit ang kanilang binibigay na ayuda, mga kababayan. Akala ba namin 10 million dati? Nag-thank you kayo, 3,000. Kung ang original niyan, example 10,000, lugi pa kayo ng 7. Bakit lumiit? Or AIX para sa ating mga 4-piece beneficiaries. Diba? See? Ang kanilang pinagbabawal na teknik, mga kababayan, para makalikom ng tao. Kung walang ayuda, walang pupunta dyan eh. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 10. 10. 10 na lang? Nasaan ang dalawa? Akala ba namin 12? May pakanta-kanta pa sila ni Andoy, mga kababayan, na 12. Isigaw a 12. Diyos me. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 10. Utal-utal pa si Ngagba. Naging 10, naging 11. Dahil 50-50 pa si Villar eh. Umalis ka na dyan, Villar. Ngayon pa lang sasabihin namin. Na tumatakbo. Hindi ka rin namin iboboto. Kahit pa umalis yan, mga kababayan, huwag niyong iboto. Villar at saka si Marcos. No way. Senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Nababangag muli. Samahan niyo po kami. Sama-sama ang babangag. Alyansa din tayo. Wala naman sina Senator Amy Marcos at Representative Villar. Boycott ba? Pagkaalam natin, mga kababayan, si Amy, kusang loob niya. Ewan na natin si Villar. Kusang loob ba niya o talagang sinipa siya? O baka naman natiktikan nila, mga kababayan, na habang lumalapit sila dyan kay Ngagba, kulelat sila. Hindi yan dadayuhin na maraming tao kung walang ayuda. Diba? Narinig nyo naman, 3,000. Na nag-motorcade sa Caloocan nitong umaga. Tanong sa Alyansa Slate, may plano ba silang tanggalin o kakalas na nga ba sina Marcos at Villar sa mga pambato ng administrasyon? Wala kaming pake, hindi rin namin iboboto. Umugong ang tensyon kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot naman ng presidential sister ang hindi ang mangga, namamangkat na naman sa dalawang ilog, mga kababayan. Banggit sa kanya ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa talumpati nito sa campaign rally sa Cavite. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Okay lang. Dahil nambudol naman ako eh. Keep your friends close but keep your enemies closer. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Tapos saan yung sabi mo na mag-independent ka? Independent! Diyos me, ngayon, independent ka uli. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung ayaw mo maipit o kayo ang nang-iipit. Umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Pero sabi ko, the Trojan horse. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak kong gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Sino yung anak mong
soul dark and na paano yun? Na paano yun ang bunganga ng anak mo? Pero wag natin kutsain yun mga kababayan, baka may medical issues ha. At anyway, wala namang sinasabi. Bahala na yun siya. Pero viral sa social media mga kababayan eh. Dito na lang tayo kay Aimee. Yun, di sumipot ako at yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako at pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko eh. Sa totoo lang, nahihirapan ako. Hindi ko nakakausap ang Umatras ka na. Huwag ka nang magsenador. Wala namang boboto na nito mga kababayan eh. Mga Duterte supporter, no, never again to Marcoses. Sabi na yan ni Sara Duterte. Never again to Marcoses. Tapos yung mga Marcos naman mga kababayan na mga grupo ng mga bangag, ayaw naman dito kay Aimee. Dahil kampi daw sa mga Duterte. Ewan na natin ha. Double blade ba ito? Double blade? kapatid, kundi sa publiko at maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita. Tumayo ako dun tungkol sa budget na walang kakwenta-kwenta. Bakit hindi mo i-call out si Bangag? Kapatid mo yan, kaya mo yan i-call out eh. Yan ang problema nito si Aimee mga kababayan. Kung para ka sa bayan, kahit pa kapatid mo yan, kahit pa sarili mo, i-call out mo. Alam mo lang mali eh. Oh, sana masabi mga kababayan yung kabalbalan sa budget. Kino-call out nito yung mga maliliit. Yung kapatid niya, hindi niya ma-call out. Tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos nung last year, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon eh. Tapos yung AKAP, wala. Napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon. Speaking of AKAP, ginagamit ngayon sa eleksyon, namigay ng 3,000 pesos para makalikom ng tao. Kung maalala nyo yung People's Initiative, Yes. yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, sinuhulan. napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya, mga Speaking of demokrasya, di ba, pamilya ito mga kababayan na siyang notadong yumurak sa demokrasya dati. Ngayon, binabalik na mga kababayan. Tama nga si dating Pangulong Duterte, we are veering towards dictatorship. nangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Republic of Nagva. Oh, yan ang tawag sa atin. Kaya, tiisan na lang po, okay lang. Wow, tiisan. Hindi ako binanggit sa rally. Tutol. Wala kaming pake kahit pa banggitin ka. Kahit ikaw na nangalang mag-isa, hindi ka pa rin iboboto. Ang sinabi ko naman, mula Never ngayon, again. tutukan na natin tong isyong to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. Mariridim mo lang ang sarili mo, Aimee, kung ibubulgar mo lahat ang pinaggagawa ngayon ni BBM. Go. With complete evidence video, audio, dokumento. I-save mo ang Pilipinas. Dahil kung hindi, malamang kasabwat ka. Alam na niya mga kababayan na mayroong mga nangyayaring masama, pero hindi niya sinasabi. Ibulgar mo. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is Tapos manahimik na lang kayo. Iwan nyo na ang politika. Doon na kayo sa Ilocos. really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako. At hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa. Wala ka talagang nagawa. Kapatid mo ang nagba eh. Tingnan nyo itsura mga kababayan. Bakit naging ganyan ang ilong niya? Na napakahina na. Gumanyan pala. Gumanyan At pala. matanda, kinakaladkad, Kalad ka rin ko yun. Kalad ka rin. dinadaan sa kung saan, alayo-layo. Bakit wala kang nagawa? Hindi mo ba masabihan si Bangag? Tayo nga, galit na galit. Pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa eh. Ay, nako, Diyos mio. Bakit natin papayagan? Nakakakilabot, no? Na in the first place, mga kababayan, pwede siyang mag-intervene. Dahil pamilya niya yan yung naghari-harian ngayon, mga kababayan. Ito mismo, kinuha. Parang ang hirap O sagutin mo na lang, nasaan si Admiral? Nauna. tanggapin. Kaya, Huwag niyo kami pakitaan ng picture na. Ay, Diyos mio. Katawa-tawa mga kababayan, mga picture. Lisa Araneta, parang unano doon sa picture. yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin nating lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak. Hearing na ang nangyari mga kababayan, wala rin nangyari. Nabigyan pa ng pagkakataong magsinungaling ang mga letse. O anong nangyari ngayon sa hearing na ibalik bas digong?
Huwag nyo kaming lukuhin dyan sa mga propagandist ninyo. Na sinasabi, okay na rin ang hearing yan na. Wala rin nangyari mga kababayan. Napanagot ba ang mga bangag? Lalo pa ngang nagyabang yung ilan? Antayin na lang natin yung Supreme Court decision. Alak manira kanino man. Diyos mio, bago ang... yun yung mga ngiti, ang inyong mga alaman, ano masasabi nyo dito mga kababayan na ang bagoong Pilipinas mukhang magiging 10 instead sa 12. Post your comments below.